Hi guys! Welcome to Habibi Vlogs. It's your boy Habibi ng Riyadh, Saudi Arabia. Uy! Ako ko to. Uy. Kulay orange eh. Orange. Diba? So, for today's vlog, pag-uusapan natin ngayon na kung ano nga ba yung trabaho ko dito sa Riyadh. Kasi, ang daming nagtatanong, bakit, ano nga daw ba yung trabaho ko dito sa Riyadh? Kasi, ever since na nagtatrabaho ako, palagi ang trabaho ko is sa restaurant. Kasi ano ko graduate ako ng Hotel and Restaurant Management. Pero hindi pa ako nag-work sa hotel, puro sa restaurant pa lang. Siguro ang trabaho ko ang mga nagiging experience ko pa lang sa hotel is during my college days. Puro trainings pa lang. So sa restaurant talaga ako nagtatrabaho before, nung nasa Pilipinas ako. Pero ngayon, nung nasa Riyadh ako, maraming nagtatanong, ano nga daw ba yung trabaho ko dito? Kasi nagulat sila for the first year ko dito sa Riyadh. Start na ako, nagpagawa na ako ng bahay. Hindi pa naman siya fully tapos, pero na-start na. So kaya nagtataka sila, ano nga Robby, trabaho ko dito sa Riyadh? At parang ang laki ng sahod ko. So ngayon, yun yung pag-uusapan natin. Ano nga ba yung trabaho ko dito sa Riyadh at kung magkano yung nagiging sahod ko every month. So ang trabaho ko sa Riyadh is a houseboy. Tama, houseboy. Kasi, ayun, doon sila nagtataka. Pag sinasabi ko, houseboy yung trabaho ko, houseboy, hindi sila naniniwala. Kasi trabahong bahay, usually ang hinahard ng mga employer is babae. So dito naman, lalaki kaming kinuha. Dalawa kami ng kaibigan ko. Ang katrabaho ko pa before sa Pinas. Dalawa kaming kinuha. So ano nga ba yung trabaho ng houseboy? Houseboy, kami yung naglilinis ng bahay. Siyempre, maglilinis ka ng bahay. So kapag may bisita yung boss ko, i-assist din namin. Pagkakain sila, maybe kakain sila mga 11:30 PM. Yun yung dinner nila. So, i-assist ko sila, prepare ko yung dining area. Kasi may cook naman kami, yun yung nagluluto. So, tutulungan ko lang siya mag-prepare ng dining area. Kapag kumakain na yung mga kaibigan ng boss ko, ina-assist ko, magbibigay ako ng tubig. Kapag kailangan nila ng yelo, ice, for soft drinks, yun, yung binibigay ko. So, nililigpit ko yung mga pinagkainan nila. Yun yung usually trabaho ko. Nga, nabanggit ko yung maglilinis ka ng bahay. Siguro mag-start kami mga 3 PM. 6 PM. Ayun, tapos na kami nun. Kasi loob at labas nililinis namin eh. So, after nun, mga 7 PM, may mga dumarating ng bisita, mga kaibigan ng boss ko. So, yun yung pinakatrabaho namin. Maglinis ng bahay, mag-assist ng mga guests. So, yun talaga ang trabaho namin. Kasi itong bahay naman na pinagtatrabahuan ko, hindi naman siya yung literal na bahay na andun si madam, andun si baba, si mga pamilya ng boss ko. Hindi siya ganun. Kumbaga, ang pumupunta lang dito is mga kaibigan ng boss ko. Puro lalaki sila, kaya lalaki lang din yung hinard dito na maglinis. So, minsan umabot sila ng mga 20 person, 25 person, and depende sa season. Kasi gaya ngayon, simula yung nag-COVID, matagal din nagsara tong bahay. Mga 3 or 4 months, o 3 to 4 months, ito nagbukas. Simula nung isinara nung nagka-COVID. Kaya ngayon, yung mga ilan-ilan pa lang din yung pumupunta. Inaabot pa rin naman sila ng 20 pinakamataas na ngayon. Pero before, nung first year ko dito, talagang madami. Puno talaga to. Halos lahat. Loob at labas, maraming tao. Inaabot siguro mga 30 person, 30 plus, ganyan. Madami rin talaga. So, yun nga, yung pa yung trabaho ko, magsaserve din kami ng mga shisha. Kung alam nyo yung shisha, ayan yung picture, ipopost ko yung picture. Ayan yung shisha. Yan yung ginagawa din namin, sineserve namin sa kanila. Kung may mga pamilya, yung mga kapwa OFW dito sa Riyadh, alam nila yan. Para siyang vape, pero charcoal yung nilalagay, hindi siya yung dikuryente. Tapos, may nilalagay na muscle ang tawag. Di ko sure kung tabako rin yun eh. O, parang may mga kahoy-kahoy na may flavor, double apple, grapes, ganyan. So, ano nga ba yung nililinis namin dito? Kasi itong bahay nito, underground. Tapos, pinaka-first ground,
Underground pila, first ground ba? First ground. O yung first ground, yun yung halos lagi nilang tinatambayan. Tapos, yung isa rooftop. Yung rooftop naman, wala nang umaakyat dun eh. Kumbaga sa underground, ang loob ng underground is yung function room. Tapos may 2 kwarto. Tapos may isinihan. May barber room. Tapos stock room na sa mga comfort room. Ayan. Tapos yung sa ground area naman, nandun yung medless, yung kumbaga pinakasala. Tapos dining area, kitchen. Yun yung pinaka nililinisan namin. Yung mas madalas naming linisin kasi yun yung puntahan talaga ng tao eh. Tapos yung sa rooftop, wala namang meron doon. Kung gusto mo lang umakyat, alikabok lang makikita mo. So ano nga ba yung mga ugali ng isang Arabo? So sila, iba-iba naman sila ng ugali. Pero masasabi ko mababait silang lahat dito. Hindi naman pala totoo yung kapag sinabing pag nasa Pinas ka, may mga sinasabi sila. Pag daw nasa Saudi ka, mga salbahe daw yung mga tao. Hindi naman. Mababait sila. Sobrang friendly. Mas matapang pa ako eh sa kanila. Pero sobrang babait nila. Kaya wala din akong masasabi. Siguro, yung talagang ugali lang nila, sobrang palautos. Yun lang talaga yung ugali nila. Pero mababait sila. Sobra. Mag-uutos sila, syempre may please naman. Kaya talagang bukal na bukal sa loob mo na sumunod. Siguro ang problema lang din namin dito, kulang kami sa tulog. Kunyari mag-start kami ng 3 PM. Natutulog kami, 5 AM na. Kasi 5 AM, may bisita pa yung boss ko eh. Tapos may mga special occasion pa. Mga holiday season nila, yung Ramadan. Ayan, yan yung talagang inaabot minsan alas 7, alas 6 ng umaga. Dilat kami. Pero ang start naman ng trabaho namin kapag ganun, siguro dumarating na sila mga 10 PM na ng gabi. Pero madalang nangyayari yan, isang buwan ganun. So yun lang talaga ang kulang sa amin dito is tulog. Tulog talaga. Kunyari, matapos kami ng 5 AM. Hindi ka naman agad makakatulog ng 5 AM. Mga 6 or 7 AM, dun ka na mag-start matulog. Tapos gigising ka ng 2 PM kasi maliligo ka pa. Medyo magkakapi-kapi ka naman konti. Tapos ayun na, start na ng trabaho. Saka dito sa amin, sa pinagtatrabahuhan ko, wala kaming rest day. Dito lang sa pinagtatrabahuhan ko, wala kaming rest day. Sa isang buwan, lumalabas lang kami kapag magpapadala na sa Pinas ng sahod namin. Tapos, syempre, hindi ka naman makagala ng matagal kasi pag uwi mo, trabaho ka pa rin. Syempre, di ba? Imbis na igala mo na lang, ipahinga mo na lang. Dahil total, aga kami aalis eh. Natapos yung work namin ng 5 AM, gigising kami ng 10 AM. So, ilang oras na itutulog namin? 4 hours. Tapos siguro makakadating namin mga 1 or 2, linis na. Diba? Parang sobra. Pero okay lang. Worth it naman. So ngayon, pag-uusapan na natin kung magkano yung sinasahod ko dito sa Riyadh. So ang sinasahod ko dito sa Riyadh is umaabot siya ng 2,500 per month. 2,500 per month, malaki na yun. Kasi kapag nasa bahay ka, libre lahat eh. Libre pagkain, libre bahay, kuryente, wifi, libre. Kung ano kinakain nila, yun din yung kakainin mo. Kaya, solid. So, yung 2,500 na yun, tinransfer siya sa Philippine Peso, nasa 30,000 plus. Depende kasi sa palitan eh. Minsan, inaabot yun kapag, nung dati, nung first year ko dito, umaabot siya ng 34,000 mahigit. Pero ngayon, umaabot na lang yata siya siguro dahil sa COVID rin, sa pandemya, kaya bumaba ekonomiya ng mga bansa. Nasa 31,000. Yun na lang sinasahod namin. Pero, my first year here, nakahiram ako sa boss ko. Kaya binabawasan ko monthly. Konti lang naman binawas sa akin monthly. Kaya, hindi ko alam kung pag natapos yung contract ko, obligado akong bumalik. Kasi may utang akong babayaran sa boss ko. Sana pumayag yung boss ko na umuwi ako kapag natapos na yung contract ko. Pero okay lang din naman kung hindi niya ako payagan kasi ginastos ko naman din yung inutang ko na yun kasi nagka-problem nun before sa Pilipinas. Nag-opera yung mother ko kaya ako nakahiram sa boss ko. Pero okay lang.
nakatubos din kami ng bukid on that time. Kumbaga parang na save in advance ko lang yung magiging sahod ko from the next other year. Yun. Kaya okay din, super okay lang din sa akin. So ngayon guys, abangan nyo yung next video ko. Pag-uusapan natin yung about sa bahay na pinapagawa ko, bahay namin ng pamilya ko. Ikukwento ko doon kung ano yung natapos na, tapos kung magkano yung mga nagastos ko, para may idea rin sa mga kapwa ko OFW na nagpapagawa rin ng bahay. Kung ano-ano yung dapat. Paano kayo makakatipid? So guys, sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko, please do subscribe in the subscribe button, sir, and click the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. So guys, bye! It's your boy Habibi ng Riyadh, Saudi Arabia. Thank you for watching.